Let's open our Bible in the book of Luke, chapter 9, verse number 23. Just one verse. Luke chapter 9, verse number 23. Allow me to read it loudly. And just follow me silently. Sabi ng Panginoon in the book of Luke chapter 9, verse number 23. And He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. The Bible says, and He said to them all, if any man will come after me, kung may tao man na gustong sumunod sa Panginoon, alam naman natin gusto nating mag-serve sa Panginoon. Amen. Pag naging ligtas ka na, tapos alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin bilang ligtas, ang kasunod po doon, gusto mo nang maglingkod sa Panginoon. That's right. Sabi ng Biblia, if any man will come after me, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. This verse, you can also check it out sa Matthew and Book of Mark. Pero ang kaibahan lang sa tatlong verse na to, in the Book of Luke, sa take up his cross, may nakalagay na daily. And na-bless po ako nito. I pray po na sana maging blessing po ang verse na to sa atin. Pero if you want to serve the Lord, may tatlong bagay lang na binigay yung Panginoon. We do have this prayer meeting because we know that prayer is important. Amen. Walang ligtas na nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon pag walang prayer. Our prayer is our fuel in our Christian life. Pag walang prayer, hindi ka makakaabante sa Christian life mo. Pag wala kang prayer, hindi ka makapag-move ng maayos. Kapag wala kang prayer, magiging stuck ka lang sa isang lugar na puno naman ng negatibo. And now, we need to pray for this kasi mabibigat tong tatlong to. Come on. Una, sabi ng Biblia, if you want to follow the Lord, let Him deny Himself. Unang-una na makikita po natin dito, that is so-called self-denial. Amen. If you want to serve the Lord, you have to deny yourself. If titignan po natin ang definition ng self-denial sa dictionary, sabi niya, it's a practice of self-discipline. Dinidisiplina mo yung sarili mo sa kung ano yung gusto mo. May kaibahan sa wants and sa needs. Marami tayong wants. Pero yung needs natin, yun yung sinusupply ng Panginoon. But my God shall supply all your needs according to His riches. Ang Panginoon po ay makapangyarihan, siya po ang may-ari ng tanan, pero sinusupply niya lang po kung ano yung kinakailangan mo. At hindi yung gusto mo. Self-denial. Once gusto mong maglingkod sa Panginoon, may sinabi yung verse 3, same chapter lang po. Sabi ng verse 3, and He said unto them, take nothing for your journey. Huwag kang magdala kung ano sa journey mo. Sabi niya, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money, neither have two coats a piece. Napaisip ako na ito, neither money, hindi ba kailangan magdala kami ng pera? Kailangan namin kumain. Money is not bad. Nangangailangan tayo ng pera. Paano tayo tatakbo sa kung walang pera? Pero ang binibigay lang sa Panginoon, yung tama lang. At ayaw niyo pong tayo masobrahan sa kung ano yung gusto natin. Kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, kailangan mo ng self-denial. Kailangan mong disiplina yung sarili mo. Gusto kong lumago yung business ko, kaya kahit Sunday, gagawin ko ganito. Gusto kong ma-promote sa trabaho ko, kaya Sunday, wag muna sa church, promotion muna. Pagkatapos ng promotion, tsaka ako
Gusto ko makapasa sa board exam, kaya kahit Sunday magre-review ako pagkatapos ng exam, tsaka ako mag-church. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kalimutan mo yung sarili mo. Kasi yung kalaban natin is yung flesh natin. Hindi magkaka-agree yung dalawa. Yung flesh and spiritual. Amen. Nung naligtas ka na, binago ka ng Panginoon, naging new creature ka. Yung lumang self-nature mo, kapag yun yung pinagsisilbihan mo, yung gusto mo, yung sarili mo, yung inuuna mo yung sarili mo, babagsak ka sa spiritual life. Self-denial. Kung may self-denial, it means you're not promoting your own self. Hindi mo promote yung sarili mo. Sa gawain ng Panginoon, hindi mo ipinagmamalaki na ikaw yung gumagawa para sa Panginoon. Hindi ka gumagawa kung ano yung kalooban ng Panginoon kapag sa dulo nun, sinasabi mong, dahil gusto ko yun, kaya ginawa ko yun. Kaya-kaya ko yun, kaya nagawa ko yun. If man naglilingkod ka sa Panginoon, kailangan mo ng self-denial. Kung ano mang nagawa mo, sa Panginoon natin, kalimutan mong ikaw mismo ang gumawa nun. Wow. Huwag mong isipin ikaw yung pinakamalaking nagbibigay sa church. Ikaw yung pinaka-importante sa church. Mas mabuting isipin mong ikaw yung pinakamalaking nagbibigay, pero ikaw yung pinakamaliit sa church. Self-denial. It's not pleasing our own self. What the Bible says in the verse number 24. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Self-denial. It's not promoting our own self. Sabi nga ng Biblia, titingnan mo yung ibang tao, ibang Kristiyano na mas mataas sa'yo kaysa sa sarili mo. Yeah. If you know how to be abused, God will lift you up. Hindi ibig sabihin nun na naging faithful ka sa church. Naghihintay ka ng praise or compliment ng pastor mo. Ginagawa mo yung faithfulness mo dahil alam mo kung ano yung katutulan mo sa Panginoon. Amen. And it's not promoting our own self. Noon gustong-gusto natin yung parang na-recognize tayo sa ginagawa natin. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, huwag mong isipin ang recognition. Kalimutan mo ang sarili mo. Gawin mo lang kung ano yung gusto ng Panginoon sa'yo. It's not promoting our own self. And it's not to please and ask for praises. Yung self-denial, hindi mo piniplace si pastor o yung mga preachers kaya maaga ka sa church service. Hindi mo piniplace si pastor kaya ikaw yung may pinakamalaking binigay sa church. Hindi mo piniplace or hindi ka naghihintay ng praise na isang tao sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi pag yun yung ginagawa mo, madi-discourage ka rin. Madi-disappoint ka lang. Sa ministry doon ko rin natutunan na walang taong parating nagtatap ng shoulder namin. Walang nagsasabi, Pastor, patuloy lang po kayo sa gawain. Nandito lang po kami. Wala. Kalimutan mo yung sarili mong gusto. Paglingkuran mo lang ang Panginoon, ibibigay niya sa'yo kung ano yung kailangan. Not to please and ask for praises. Ano nga sabi ng Colossians chapter 3, verse number 22 down to verse number 23? Let us try to open our Bible first. Colossians chapter 3. Verse number 23. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ.
Ang isipin mo kapag naglilingkod ka, ye serve the Lord Christ. Amen. Bakit kailangan mong maging seryoso sa paglilingkod? Because ye serve the Lord Christ. Amen. Bakit mo kailangan hindi malate during church services? Because ye serve the Lord Christ. Amen. Hindi basta-basta yung Panginoon na pinaglilingkuran mo. Amen. Ye serve the Lord Christ. Amen. And that Lord is the most powerful. It's the only powerful God. Kaya kailangan natin, sabi nga ni Joshua, serve Him in sincerity and in truth. Amen. Paglingkuran mo ang Panginoon na sincero ka at saka nasa kamatuuran. I mean, nasa totoo, nasa tama ka. It's a self-denial. It's not promoting our own self, not to please and ask for praises, and not to presume. Yung presumption, katumbas lang din ng assumption. Tingin mo sa sarili mo, kaya mo na yung isang bagay. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, hindi tayo mag-presume na kakayanin natin. Mag-a-assume lang po tayo na kaya ng Panginoon. Amen. Hindi po sarili natin ang nasa front line ng paglilingkod. Ang Panginoon po. Amen. Ano nga po nasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse number 12? 1 Corinthians 10:12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Kung sa tingin mo sa sarili mo, spiritual ka na kaysa sa Kanya, take heed. Sa amin yun, magbantay ka. Watch out. Baka malaglag ka. Take heed, lest you fall. So kung naglilingkod ka na sa Panginoon, kailangan mo ng self-denial. Huwag kang mag-presume na kaya mo. Pag may problema ka, huwag mong gawa ng solusyon sa sarili mo lang. Kailangan mo ang Panginoon sa bawat tayo. And huwag mong kalimutan na kaya mong, huwag mong isipin na kaya mong solusyonan ng isang bagay na problema. Sasabihin mo lang sa sarili mo, ay maliit na bagay lang to, kaya ko na to. Kasi walang maliit na bagay. Magiging malaki yan kung ikaw lang ang susolusyon sa bagay. Kailangan talaga natin ng Panginoon. What we need? Self-denial. Ano ba sabi ng Panginoon? If any man will come after me, first, let him deny himself. And yung pangalawa, ang ganda nito, and take up his cross daily. Once naglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo lang kailangan kalimutan yung sarili mo. But sabi ng Biblia, take up His cross daily. Every day, kailangan nating mag-suffer. Not only self-denial, ang expectation pag naglilingkod ka sa Panginoon, kailangan mo mag-suffer. It doesn't mean na palipat-lipat kayo ng meeting place pag nagsisimba. It doesn't mean na hindi na kayo pinapala ng Panginoon. God has something for the church. Amen. And actually, ang church, hindi naman yung church building. Ito yung church. The gathering of the saints. Assembling of ourselves together. As one. We need to suffer. Dun sa amin, share lang po to, story. 18 years na po yung ministry natin gawain ng Panginoon doon sa Larena. Nung first few years pa lang po, nung bago pa lang sa ministry yung gawain, nag-rent lang din po kami ng bahay. And walang support po yung church, yung mission work nun. Minsan meron, konti lang sa isang buwan. Pero kailangan pa ni Papa tumawid ng sumakay ng bangka para kunin yung support. Tsaka kukunan pa niya ng pamasahe yun. So, mag-deduction na po yun sa support niya. So, everyday, yun yung ginagawa namin nun. Minsan nagkukulang talaga. Kaya natutunan namin na hindi ko makakalimutan itong experience na to. Magluluto si Mama nun ng salad. Yung papaya na ginagawang salad. Na-miss ko na po yung kinakagawad mo.
Ang lakas namin kumain doon kasi no. Salad, na papaya. Nilalago ko po yun sa buong Luzon. Tinitinda ko po yun. Sa 10 piso, may piso ako. Nakaipon ako ng konti nun at gustong gusto ko yung airgun. Kasi kabataan pa lang. So one time, nung may fiesta sa amin nun, tsaka pag may fiesta, may ano yan, yung tawag na ito, may parang tabu sa amin yun. Na maraming nagtitinda, ng mga dayong nagtitinda doon, tsaka ang mura-mura lang. So at that time, kasi gustong gusto ko ng airgun, yung naipon ko, plano ko bumili ng airgun. So nung pumunta na ako sa ano, sa... Anong tawag ba niyan eh? Parang tabula. May... Alam niyo po ba kung ano yung tabo? English. Oh? Parang palengke lang po na perya, na may perya. Yun. Tsaka may palengke maliit, tsaka may perya na rin. Doon. So, madadaanan ko yung perya papunta sa may palengke. Kung nakapunta po kayo ng perya, may laro po doon ng tatlong takip ng bote. Tsaka may isang batones na nilipat-lipat sa tatlong takip ng bote. Kailangan mong hulaan kung saan yun huling bumagsak. Kapag dun ka pumusta, dodoble yung pera mo. Habang tinitingnan ko yun, pustahan yun habang tinitingnan ko yung laro, nagustuhan ko, tindi. May nakita ako dun, pumusta siya ng 100, naging 200. Wow. Yun pala, kasabot lang din pala niya. Pero kasi bata pa tayo, parang ang dali-dali lang natin maloko. Yun, tinitingnan ko talaga. Tapos yung pera ko, 50 pesos. Malaki na po yun nung time na yun. Lalo na't bata ka pa, tapos nakahawa ka ng 50 pesos, ang dami mo nang mabili nun. Tapos pinaghirapan ko pa yun. Everyday naglalago ako ng kapayas na salad para lang makaipon ng 50 pesos. So habang tinitingnan ko yung laro, nagaganahan ako. Natitempt ako na pumusta na rin. So yung habang nilipat-lipat niya, hinuhulaan ko rin kung saan yung huling lagayan ng batones. So sabi ko nung una dito yun. Pagbukas, nandun nga. Sayang, di ako pumusta nun. Pangalawang beses, dito yun. Pagbukas, nandun nga ulit. Sabi ko, parang sinyalis na to. Okay to nakuha ko yung laro ng Game Master, kumbaga. Parang naulaan ko kasi kung saan yung huling batones, huling takip. Yung batones makikita. Pangatlong beses. Kasi yung minsan tayo napaisip na rin na parang ang talino natin. Kaya nga minsan sinusolusyonan lang natin yung problema na tayo-tayo lang. Kasi sa isip natin kaya natin. Ayun pala, bagsak tayo sa totoo lang. Ayun! Huling beses, sabi ko sa sarili ko, pag ito nahulaan ko, yung pang-apat, talagang kuha ko to. So nang 3 beses, sabi ko, dito yun. Pagbukas, nandun nga. Parang sinyalis na talaga to. Wala, buo kasi yung 50 pesos ko. So nang, pang-apat na play. Nilipat-lipat na yung batones, talagang tinitingnan ko kung saan na yun. Nang matapos na, pinoward ko yung 50 pesos ko kasi wala akong barya. Kaya 50 pesos lang. Nakalimutan kong sabihin, 5 pesos lang po yan. Tapos nun, nang nilagay ko yung 50 pesos ko, pagbukas, wala ako. Hindi ako sinuklian. Kasi hindi ko sinabing 5 pesos lang. 50 pesos yung nakalagay doon. Kinuha yung 50 pesos ko. Umuwi ako ng luha. Iyak na iyak ako pero ayaw ko magpakita kay nanay, makakagalitan ako. Kasi pustahan yun. Tsaka bawal yun. Patay ako kay papa ko. So umuwi ako luhaan. Actually tayo may kailangan, may gusto tayo.
At minsan gumagawa tayo ng paraan, sariling paraan para makamit yun. Pero sa totoo, may paraan pala ang Panginoon kung paano natin makamit yung isang bagay. Pag tayo lang po yung masusunod, pag tayo lang po yung gumagawa ng sarili nating paraan, for sure babagsak tayo! For sure madidisappoint lang tayo kasi mali yung paraan na ginawa natin. Pero pag hahayaan natin ang Panginoon na gumawa ng paraan at saka ibigay sa atin kung ano yung kailangan natin, di wala na. Di ang easy lang ng buhay. Yun ang saklap, wala yung 50 pesos ko tapos pinapawisan ako para lang makaipon ng 50 pesos. You need to suffer. Wow. Kailangan nating mag-suffer. In the book of Philippians, the Bible says not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para maging ayahay lang. Meron bang ayahay sa Tagalog? Alam niyo na po pala yun. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para maging easy lang. Iniligtas ka ng Panginoon para gawin mo siyang example na nag-suffer din. Kailangan din natin mag-suffer. Pero ang ganda nun, pag nag-suffer ka, sabi ng Biblia, in the book of 1 Peter. Let us try to open this one. 1 Peter chapter 4, verse number 12. Isa-isahin po natin. 1 Peter chapter 4, verse number 12. Down to verse number 16. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Amen. Kung ngayon lumuluha ka, kung ngayon umiiyak ka dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, one day, you will have exceeding joy. Amen. Naalala ko tuloy yung sabi ni Preacher JP kanina. Ihiramin ko lang po, Preacher, ha. Yung may nag-example tungkol sa ahas, pero walang may gusto sa atin na tawaging ahas. Parang ang bad example naman ng ahas. Pero this is a good example sa ahas. Yung ahas daw, pag nag-change skin po sila, kailangan po nilang saktan yung sarili nila. Iuuntog daw po nila yung sarili nila sa matitigas na bagay. Bato. Sino po may gustong saktan yung sarili? Inuuntog mo yung sarili mo sa bagay. Parang wala pong gustong may ganun. Pero yung ahas, sinasaktan niya yung sarili niya para maging maluwag yung lumang balat niya. So pag nangyari yun, nadurog-durog naman yung katawan niya, tsaka pa siya mag-change skin. At pagkatapos ng change skin, bago na siya. At mas maganda na kaysa nung una. Sa Kristiyano, sa ating buhay naman, Kristiyano, kailangan natin mag-suffer bago tayo lumago naman. Amen. Gustong-gusto, yung normal na Kristiyano, gustong-gusto talagang lumago sa spiritual life. Walang normal na Kristiyano na kontento lang sa maging goer lang sa church, umupo lang, tapos sasawayin pa yung pastor, tapos hindi pa magbibigay ng tithes o ng offering, tapos aalis, late pang dumating, tapos mauna pang aalis, hindi pa nga natapos yung closing prayer, wala na. Walang Kristiyanong normal na gusto yung ganung buhay sa Kristiyano. Gusto natin lumago tayo spiritually, pero kailangan natin mag-suffer bago tayo lumago. Kailangan mong dumaan sa trials of your faith. Sabi ng Biblia, in the book of verse number 14, patuloy tayo. And ye be reproached for the name of Christ. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is even spoken of, but on your part, He is glorified. Naalala ko lang po dun sa church namin, nung nagplano kaming bilhin yung 319 square meters na lupa para gawing kalsada ng church. Sabi ng mga kapitbahay namin,
Di pa nga tapos yung church building nila, bibili na yung lupa. May pera ba yung baptist? Tapos nirelay lang yun sa akin. Sabi ko sa nag-relay sa akin ng message, ako wala akong pera, pero Panginoon natin, mayaman. Amen. Nagsasuffer ka ngayon, one day, they will just look up you, and you will be a blessing to them. Sabi nga ni Pastor kanina, you will have a story to tell. Pag nangyari na po na may sarili na po tayong church building, tapos, time na po pala, may nangyari na po na may sarili na po kayong church building, magiging inspirasyon po kayo sa inyo. Wow, praise God. And we are praying for this church. Amen. And I do believe po na one day, ibibigay po talaga yung tamang lugar para sa inyo. Amen. Amen. And doon po kayo mas lalo pong lalago. Amen. And doon po kayo mas lalo pong mag-grow. I know naman po hindi po nagkulang si Pastor Jeremy sa pagpapakain sa inyo. Amen. Kasi ako na-miss ko po yung pagpapakain ni Pastor Jeremy sa akin. Wow. It's always a blessing to be here. Shortcut na po tayo. Not only to suffer, and the last, sabi ng Biblia, and follow. That means you have to submit to the Lord. Amen. Amen. Huwag sa sarili mo, but submit to the Lord. Amen. Remember, it is always His will. Hindi yung will mo ang matutupad, yung will ng Panginoon. May gusto ka pero ayaw ng Panginoon, hindi talaga yan mangyayari. It is always His will. And it's always His way. And He will always work for you. Amen. Gagawa ng paraan ng Panginoon. If you do have time, basahin niyo lang po yung Isaiah chapter 55, verse number 8 down to verse number 9. Yung sa isip po natin, iba yung sa isip ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-ano sa sarili mo lang. Kailangan mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Sana po maging faithful po tayo lalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Wala po sanang mawawala sa church. Mas lalo po tayo sana madagdagan. Mas lalo. Amen. Use these words na napapangaral ko sa atin to remind yourself. I remember one time, hindi ko na sabihin yung specific thing, but there is something that I had a problem and then I just want to disobey the Lord, just to follow myself. But remembering His words, I put it in my mind and then I decided to obey it. And it gave me a blessing. Ganun po ano, kaya tama, if you want to be blessed, put the words of God in you and remember it and obey it. You cannot make it your way. Let's make it God's way. Salamat po, Sir Jeffone. You want to serve the Lord, self-denial, suffering, and then submission to the Lord. But knowing those three, para bang ang hirap, hindi pwede. I am reminding myself of the verses about God's blessing. There is always success at the end. God is not unrighteous. He would always put blessing after it. Hindi niyang laging sinasama kasi maraming tao sumusunod dahil sa blessing. But if you know God Himself, if you know Him really, kahit hindi niya isali yung salitang pagpapala, you can find it. And you know He will. Nakalagay naman po dun sa verse, di ba? He that loseth his life for my sake, the same shall find it. Tumayo po tayo.